pagpupulong. Magandang gabi sa lahat ng nanonood sa channel na ito. Gusto ko lang ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan bilang isang OFW. Ako po si Clarissa. 8 taon na akong OFW at 8 taon nang hindi umuuwi. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ako lang ang inaasahan sa pamilya. Ako yung ate na nagpapaaral. Ako yung nagpapadala ng pera. Ako yung laging sinasabihan na, ikaw na lang ang pag-asa namin. Pero ang totoo, pagod na ako. Hindi lang sa katawan, pati na rin mentally. Minsan umiiyak ako sa CR ng amo ko ng tahimik. Yung tipong pigil na pigil para walang makarinig. At sa bawat iyak ko, iisa lang ang dasal ko. Sana makauwi na ako. Isang gabi, sa sobrang pagod ko galing trabaho, nagpadesisyonan ko na mag-book ako ng flight pauwi. Kasi miss ko na sila. At matagal-tagal na ding hindi kami nagkikita. One-way ticket yung pinareserve ko para makabalik ako agad sa trabaho. Hindi ko sinabi sa pamilya ko. Gusto ko kasing masurprise sila. Habang nag-iimpake ako, napansin kong parang may anino sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Inisip ko na lang na baka dahil sa pagod. 3 araw bago ang flight ko, tumawag sa akin si Mama. Masaya ang tono ng boses niya. At sinabing, "Anak, salamat sa pasalubong ha." Natawa ako. "Anong pasalubong, Ma?" "Yung tsokolate na dala mo kahapon." Napatigil ako. "Ma, wala pa ako dyan." Tumahimik siya. "Anak, kausap ka namin kagabi." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Ma, next week pa flight ko." Sagot ko. Sino yung natulog sa kwarto mo kagabi?" Mahina niyang sagot. Napahigpit ang hawak ko sa phone, kasabay ng pagputol ng tawag. Kagabihan, nag-Facebook ako. May post ang kapatid ko. Picture ng pamilya naming nasa hapagkainan. Masaya silang lahat sa litratong yun. Ang caption, "Kumpleto na ulit." Nag-zoom in ako at doon ako biglang kinabahan. Nandoon ako sa picture. Ako yung nakaupo sa left side katabi si Mama. Habang nakangiti, pero alam kong hindi ako yun. Yung mata nung ako na nasa picture, parang walang buhay. Nag-comment ako, "Sino yan?" Scene. At walang reply. Ilang minuto lang, binura agad yung post. Simula noon, lagi na akong nananaginip na nasa bahay ako. Nagdidilid ng halaman, nagluluto, nagwawalis, pero walang pumapansin sa akin. Parang multo ako. Hanggang isang gabi sa panaginip ko, may bumulong, kaboses ko, at sinabing, "Ako muna." Nagising ako, 2:47 AM. Pawis na pawis, at dugon ko naisip, baka may nauna nang umuwi, bilang ako. Dumating na ang araw ng flight ko. Buong biyahe kabado ako.
Pagdating ko sa Laguna, dumiretso agad ako sa bahay. Kumatok ako. Binuksan naman ni Mama. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Anak? Ngumiti ako. Ma, surprise! Pero hindi siya natuwa. Lumabas ang kapatid ko. Umiiyak ito. Ate, bakit andito ka? Nalito ako. Siyempre, uuwi ako. Sagot ko. Kakaalis mo lang kaninang madaling araw. Mahinang sabi ni Mama. Parang may kumurot sa dibdib ko. Ma, ngayon lang ako dumating. Pagpasok ko sa kwarto ko, naamoy ko ang pabango ko. May nakalatag akong damit. May bukas na maleta at parang may tumira doon. Sabi ng kapatid ko, "Diyan siya natutulog." Sino? Tumingin siya sa akin. Ikaw! Gabing iyon, pinilit kong batulog. Eksaktong 2:47 a.m., nagising ako. Hindi ako makagalaw. Sleep paralysis. Nakita kong may nakatayo sa gilid ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako? Kamukha ko. Kamukhang kamukha. Pero maputla at may malalim eye bags. Parang ilang taon nang walang pahinga. Umupo siya sa paanan ng kama at ngumiti. Tagal mo naman. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko kahit na anong pilit kong sumigaw. Ako muna ang pumalit sa iyo. Bumulong siya sa akin. Alam mo ba kung paano ako nabuo? Hindi ako makasagot. Bawat iyak mo sa ibang bansa, bawat dasal mo ang gusto mo nang umuwi, bawat beses na sinasabi mong pagod ka na, lumapit siya sa mukha ko. Lahat yun narinig nila at ginawa nila ako. Naalala mo yung gabing nahimatay ka sa trabaho? Oo, yung gabing sobrang pagod ko, yung halos di na ako magising. Doon ako nagsimula. Ako yung parte mong gustong umuwi. Ngumiti siya. Magpalit tayo. Dito na lang ako. Ikaw na lang babalik doon. Lumapit siya at hinawakan ang noo ko. Biglang nagdilim ang paningin ko. Pagmulat ko ng mata ko, nasa abroad na ako. Suot ng uniform ko at nasa kwarto ng amo ko. Pagtingin ko sa phone ko, may message si Mama. Anak, salamat sa pag-uwi mo. Ang saya namin na andito ka. Nanlamig ako kasi alam kong hindi ako yung kasama nila. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako dito. Pagod, umiiyak, nagpapadala ng pera. At minsan pag tumitingin ako sa salamin, parang hindi ako yung nakikita ko. Kasi alam ko na ako yung naiwan at yung nakauwi. Siya na yung ako. Hindi ko alam kung ilang buwan na ang lumipas. Nagtatrabaho pa rin ako sa abroad, pero may kakaibang pakiramdam na hindi ko maalis sa puso ko. Tuwing tumitingin ako sa salamin, parang nakikita ko siya. Ako pero hindi ako. Yung Clarissa na nakauwi sa pamilya ko. Ngunit may natutunan ako nitong mga nakaraang buwan. Hindi lahat ng multo o anino ay kailangang matakot ka. Minsan,
Kailangan mo lang maintindihan kung sino siya at bakit siya nandyan. Isang gabi, habang tulog ako, narinig ko yung boses niya sa tabi ko. Clarissa, okay na ako. Salamat sa lahat. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako nakagalaw, pero hindi ako natakot. Pumunta siya sa salamin, tumingin sa sarili niya at ngumiti. Ngumiti rin ako at ramdam ko ang kapayapaan sa kanya ngayon. Ngayon, ako na lang, bulong niya. Wala nang palitan, wala nang pagkakapagod, wala nang iyak. Tapos na. At sa isang iglap, nawala siya. Ngayon, mas malinaw na sa akin. Ako na ang buhay ko. Ako na ang pamilya ko. Ako na ang sarili ko. Pero minsan kapag malamig ang hangin at tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin ang boses niya na parang ngumingiti habang sinabi mo ang mga salitang, "Salamat, Clarissa. Salamat sa pagpapaalis sa akin." At alam kong sa wakas, pareho na kaming nakalaya. Ngayon, ako na lang.